Mapagpalang araw po sa lahat. Narito po muli ako upang maipagpapatuloy ang katuruan tungkol sa panalangin na may pag-aayuno. May mga katanungan akong naihanda na ito ay posibleng naitanong mo na rin sa isipan mo habang nanonood sa aking mga video. Bakit ako nagbahagi ng panalangin na may pag-aayuno? Natural lamang po na ako ay magbabahagi sapagkat ito po ay naranasan ko na. Ang manalangin na nag-aayuno ng napakataas na araw po. At ito po ay naipasa ko at narito po ako na ibabahagi ko po lahat ng mga nakikita, naunawaan, lahat ng mga natanggap ko ay ibabahagi ko po. Nang sa ganun ay maliwanagan ka na may ganito po palang gawain bilang Kristiyano ang manalangin na may pag-aayuno. Pangalawang tanong, sino-sino ang pwedeng mag-aayuno? Sa ganitong klaseng pag-aayuno na naranasan ko. Mga kapatid, ang pwedeng mag-aayuno sa klaseng pag-aayuno na naranasan ko ay yaong mga nakakaalam na sa katotohanan kung sino ang tunay na sasambahin at tunay na tatawagin. At yaong mga nakaabot na ng pag-uunawang espiritual. Sa mga salita ng Diyos at lalo na rin po patungkol sa banal na Espiritu ng Diyos. Banal na Espiritu ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Kapag naabot mo na po ang katotohanan tungkol sa banal na Espiritu ng Diyos sa langit, ay maaaring mapipili ka po niya na manalangin na nag-aayuno. Tulad sa pag-aayuno ko. Alam niyo po kung bakit. Na kinailangan po na maaabot niyo ang katuruan tungkol sa katotohanan. Lalo na sa banal na Espiritu ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Ama, Diyos sa langit, ay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Lahat ng mga salita na nasa loob ng Biblia na mababasa mo ay wala pong saysay kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Kaya napakahalaga na maaabot mo ang katuruan at mga espiritual na unawa tungkol sa banal na Espiritu ng Diyos na Ama natin sa langit. Sa pangatlong tanong, ano-ano po ang layunin ng panalangin na may pag-aayuno? Ang layunin ng pag-aayuno sa tuwing ikaw ay manalangin ay walang iba kundi ang mga espiritual na mga bagay na galing sa Diyos. Spiritual understandings, spiritual knowledge, spiritual purpose of your life, spiritual purpose of why you will do pray and fasting. Alam niyo po kung bakit. Sapagkat
Ang klaseng pag-aayuno na naranasan ko ay hindi po tungkol sa pisikal na katulad ng iba na mag-aayuno para sa pisikal na diet. Hindi po ganyan ang klaseng pag-aayuno na meron ako. Ang manalangin na walang kain, walang inom sa napakataas na oras sa isang araw, ay tungkol po sa spiritual na bagay, spiritual na mga unawa, tungkol po sa mga spiritual na mga layunin mo kung bakit ka nag-aayuno. Hindi po layunin ng hindi po personal layunin ng isang tao kaya siya nag-aayuno. Kinailangan na ang ating layunin sa pag-aayuno ay maitataas po ang glory ng Diyos. Maitataas po ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, hindi po ang ating sarili. So, sa panalangin na may pag-aayuno, natural na matatanggap mo ang mga spiritual na mga unawa sa loob ng Biblia na nababasa mo. Hindi lamang sa ikaw ay nagbabasa, inuunawa mo anong nangyayari sa mga salita ng Diyos simula sa Genesis hanggang sa Revelation. Ang mga spiritual na unawa ay galing po sa pagkilos ng ating banal na Ama, Diyos sa langit sa kanyang banal na Espiritu, habang ikaw ay nanalangin at nag-aayuno. Maraming salamat po. Nawa ay naisagot ko ang 3 katanungan na naihanda ko. Ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, at sa kanyang banal na Espiritu ay nawa magbigay po ng pagpapala sa iyo na nanonood.